Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, mga kapatid sa Islam, marami ang nagnanais na maging maligaya sa kanyang buhay. Subalit, iba't iba ang kanilang inaakalang sa palagay nila na yaon ang magbibigay sa kanila ng kaligayahan. May mga taong nag-aakala na ang pagiging mayaman ay siyang kahulugan ng pagiging maligaya. Ang iba naman, sabi nila, ang pagiging sikat ay siyang dahilan ng pagkakaroon ng kaligayahan. Ang iba naman ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay sa palagay nila ang siyang magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Subalit, nang nakabit nila ang kanilang mga tinatamasa, ay hindi din nila nakamtan ang kanilang kaligayahan. Nang dahil dito, ang mga nabanggit natin ay hindi ho sila ang mga dahilan ng pagkakaroon ng kaligayahan ng isang tao. Nabanggit sa Quranul Karim kung ano ang pinaka-pangunahing dahilan kung kailan makakamit at matatamo ng isang tao ang tunay na kaligayahan dito man sa mundo o di kaya ay sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon, sino man ang sumunod sa aking patnubay ay hindi maliligaw at hindi magdudusa sa kabilang buhay. Ngunit, sino man ang lumayo sa aking paalaala, katotohanan, kanyang matatamo ang isang masaklap na buhay at siya'y aming bubuhayin bilang bulag sa araw ng pagkabuhay ng maguli. Nang dahil dito, ang tamang kahulugan ng kaligayahan ay siyang kaligayahan sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas mula sa kanyang mga ipinagbabawal. Nabanggit ng ating mga pantas na kung saan ang kaligayahan ay mayroon siyang dalawang pangunahing kondisyon. Ang una ay ang pagkakaroon ng matiwasay na pananampalataya sa dakilang tagapaglikha. Pangalawa naman ay ang pagkakaroon ang paggawa ng mga mabubuting mga gawain. Ito yung dalawang pangunahing kondisyon para makamit ng isang tao ang tamang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan dito man sa mundo o di kaya sa kabilang buhay. Bagkus, ang dalawang ito ay binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Sinabi ng Allah, sino man ang gumawa ng gawaing matuwid, maging siya man ay lalaki o babae, at siya ay naniwala, katiyakang aming ipagkaloob sa kanya ang magandang buhay. So mula sa talatang ating nabanggit, ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang pangunahing kondisyon upang makamit ng isang tao ang kanyang kaligayahan. Ganun pa man mga kapatid sa Islam, maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng mga mabubuting mga gawain. At ang naturang mga mabubuting mga gawain ay siyang nagbibigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga kaligayahan sa kanyang puso. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa salah, "Waju'ilat qurratu 'aini fi salah." At katotohanan ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kaibig-ibig sa aking mata ay ang pagtadaguyod ng salah. So nagkakaroon ng kapanatagan at kaligayahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing kanyang tinataguyod ang 5 beses na dasal sa loob ng isang araw. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, kapag meron siyang problema, kapag meron siyang suliranin, agad-agad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aalay ng sala, sapagkat ang pag-aalay ng sala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang pinanggalingan ng kanyang kaligayahan. At may ilang mga bagay na kung saan ay maaaring magiging dahilan din ng pagkakaroon ng kaligayahan ng isang tao dito man sa mundo o di kaya sa kabilang buhay, maliban pa sa mga nabanggit natin kanina. Ang una ay ang mabuting pakitungo sa mga tao.
ang pagiging mabait, ang pagiging mabuti sa pakikitungo sa mga tao ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng kaligayahan ng mismong taong mabuti sa ibang tao. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbil a'mali ila Allah idkhal as-sururi ala qalbil mu'min." Ang ibig sabihin ng hadith, kabilang sa kalugod-lugod na gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapasok ng kasiyahan, kaligayahan sa puso ng ibang mga tao. So kapag nagawa mo halimbawa na iyong naipasaya ang puso ng ibang mga tao, ikaw na mismong nagpapasok ng kaligayahan sa puso ng ibang tao ay magkakaroon din ng kaligayahan. At pangalawa naman ay ang pagbabati ng salam sa ibang mga tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Nais ba ninyong malaman ninyo ang isang bagay na kapag ito inyong ginawa ay kayo ay magmamahalan? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afshu as-salama bainakum." Inyong ipalaganap ang pagbabatian ng salam sa pagitan ninyo. At pangatlong dahilan ng kaligayahan dito sa mundo o sa kabilang buhay ay ang pagtulong sa ibang mga tao. Ang pagtulong sa ibang mga tao ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng kaligayahan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ang kahulugan ng hadith, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tumulong na maibsan o di kaya masolusyonan ang suliranin ng kanyang kapatid sa Islam dito sa mundo, ay iibsan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang suliranin na kanyang haharapin sa kabilang buhay. Yan ang ganti na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang gantimpala sa kanyang tulong sa kanyang kapwa-tao. Walang pag-alilangan na ito ho ang kahulugan ng kaligayahan na kanyang makakamit dito man sa mundo o di kaya sa kabilang buhay. Kabilang din sa ilang mga dahilan ng pagkakaroon ng kaligayahan ay ang pagbubuklod ng mga kamag-anak, ang pagmamahalan ng mga magkakamag-anak. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Sino man, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang nagnanais na paluluwagin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya at pagbutihin para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga bakas, ay kanyang iuugnay ang kanyang pagmamahalal sa pamamagitan ng kanyang mga kamag-anak. Kabilang din sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng kaligayahan ay ang pananatili sa pagdasal sa loob ng masjid at ganoon din naman ang pagkukupkop sa mga ulila na mga walang mga magulang. Ganoon pa man mga kapatid sa Islam, nabanggit ng ating may akda ang ilang mga payo sa pagkakaroon ng kapanatagan ng puso na siyang dahilan din ng pagkakaroon ng kaligayahan ng isang tao. Unang-una ay kilalanin ng isang tao ang kanyang tagapaglikha. Pangalawa niya ay maniwala siya sa kanyang tagapaglikha at hindi siya magtambal sa kanya. At pangatlo niya ay sambahin niya ang kanyang dakilang tagapaglikha. Ganon din naman kabilang sa mga payo sa pagkakaroon ng kapanatagan ay ang kanyang pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iiwas mula sa kanyang mga ipinagbabawal. At ganon din naman ang pagpaparami sa pag-alala o pagzikir sa Allah subhanahu wa ta'ala at ganon din naman ang paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Palagi ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng kapanatagan ng puso. Ito yung bagay na hinahanap ng maraming mga tao, ang maging mapanatag ang kanilang puso. Subalit, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan tayo ng ilang mga hakbang upang makamit natin ito. At kabilang din sa mga hakbang upang magkaroon ng kapanatagan ng puso ng isang tao ay mahalin ng tao ang ibang tao, ang kanyang kapwa Muslim na katulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Ganon din naman ay ugaliing mabuti ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali sa ibang mga tao. At panghuli naman ay ugaliin ng isang tao ang pagkakaroon ng ikhlas o di kaya dalisay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakaroon ng takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakaroon din ng
ng pagpakumbaba sa kanyang mga kapwa-tao. Itong mga bagay na ito ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng kapanatagan ng puso ng isang tao. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.